Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung nasan mo po tayong lugar, maaari po ba nating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. So, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama po nating awitan, purihan ng ating Panginoon sa umagang ito. Walang katulad mo. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos na dakila, aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo. Minsan to po, aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Aking Diyos na dakila, aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, katulad mo, O Diyos. Minsan pa po, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang katulad mo. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. So, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kay sarap sa piling mo. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing, sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon. Nawa po ito ay ating isa puso at sabihin po natin ito sa ating Panginoon na para bang nakaharap siya sa atin. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay sapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, o Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Tagilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Tagilain ka sa buhay ko. Aming Ama, minsan pa po. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, minsan pa po, let us all declare, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, hallelujah. Purihin ka, Jesus, dakila ka. Dakila ka. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti, Ikaw ay dakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos, ng aming mga puso't isipan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kabila, O Diyos, ng aming mga kahinaan. Patuloy mo po kaming ginagamit, Panginoon, na upang patuloy mo kami, O Diyos, na ginagamit upang maparangalan ka at madakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa pribilehiyo na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, sa umagang ito, patuloy mo po, Panginoon, na i-ready ang aming mga puso't isipan, O Jesus, O hallelujah, sa bawat bagay na gagawin mo sa aming mga buhay. Even though, Lord, ito'y everyday nakasanayan na ng aming mga katawan,
Hayaan mo, O Diyos, sa umagang ito'y bigyan mo ang aming mga puso ng na may expectation, Lord, na ikaw ay gagawa ng kakaiba. May gagawin kang bago, Panginoon, sa umagang ito, lalo na, O Diyos, sa iyong salita. Hallelujah, 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 hallelujah. At bago po namin maranasan ang mga bagay na ito, nais po namin, Panginoon, na muling magpakumbaba sa iyo. Inaamin po namin na kami makasalanan. Kaya naman, O Diyos, ngayong umaga, patuloy po kami nagpapalinip ng iyong mga banal, ng iyong banal na dugo. Ano man, Panginoon, ang mga bagay anuman, Panginoon, ang mga bagay na nakikita mong mali na ginawa namin, mga kasalanan, Panginoon, na tago man o lantad o lihim, Lord, hallelujah. Patuloy nga, Ama, buong puso kami itinusuko ito at patawarin mo kami, Lord. Hallelujah, hallelujah. At maraming maraming pong salamat sa iyong grasya, sa iyong awat, sa iyong habag na patuloy mong ibinibigay at kapatawaran, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Patuloy din po naming dalangin at itinataas sa iyo ang magpapayag ng iyong mensahe. Hayaan mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Muli ay langisan mo ang kanyang mga labi. Bigyan mo to ng kapangyarihan, Panginoon, to transfer us, to discipline us, Lord, to give us healing, to give us vision, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lesson, Panginoon, encouragement, O God. Hayaan mo, Panginoon, ng mensahe mo sa umagang ito, ay maging tinapay, Panginoon, na kailangan namin na i-sustain, Lord, sa aming mga buhay upang patuloy kami, Panginoon, na maging malakas. Kung paano, Panginoon, ang mga pagkain na physical, Lord, ay nakakapagbigay sa amin ng kalakasan. Gayon din, Panginoon, patuloy namin dalangin ang mensahe mo sa umagang ito, Diyos, ay makapagbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasang espiritual in Jesus' mighty name. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng gaganap, O Diyos, sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ang sweet fellowship ng Banal na Espiritu patuloy naming maranasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po naming dalangin, Lord, for our 21-day prayer and fasting. Hallelujah. Yes, so Jesus, hallelujah. Patuloy po namin tinataas sa iyo ang aming Brother Bishop Eddie C. Villanueva at ang kanyang pamilya. Hayaan mo, O Diyos, na lagi mo silang ingatan. Ano man ang mga bagay na kanilang nararanasan, ikaw lamang ang nakakabatid. Personal nila, Panginoon, na problema, kahinaan, Panginoon, we pray, O God, na patuloy mo silang palakasin, unite them together, O Jesus. Hallelujah, at hayaan mo, Panginoon, na patuloy nga, Ama, na gamitin mo mightily sila, Panginoon, ang kanilang mga buhay. O Diyos, sa ministeryong ipinagkatiwala mo at ipinanganak mo sa iyong puso, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, ang bawat bagay na kanilang nararanasan, ang bawat problema, bawat pagsubok, nananampalataya po kami as their family, O Jesus, ay patuloy nila itong malalagpasan dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. In Jesus' name, patuloy din po namin dalangin, O Jesus, hallelujah, ang Bulsar and NCR ay patuloy po namin dalangin ang health expansion, palaguin mo pa, Panginoon, ang mga gawain ito, palaguin mo pa ng mas marami pa, O Diyos, na kaluluwa ang madala sa iyong dakilang pangalan, ano man ang mga bagay, Panginoon, na plano, Lord, ng aming EMB, Pastor Joey Crisostomo, patuloy po namin dalangin na siya'y samahan mo. May your wisdom, may your vision, Lord, be upon his life. Your anointing be upon his life. In the mighty name of Jesus, bigyan mo siya, Panginoon, ng daan, ng direksyon na lalakaran, Panginoon, ng bulsar at kabuuan po ng NCR. In the mighty name of Jesus, we pray also, Lord, for Holy Spirit breakthrough, more signs and wonders and anointing and passionate love for God and compassion for soul. Hayaan mo ngayong lalakaran namin, O Diyos, ang Holy Spirit breakthrough
Patuloy nga, Ama, na mag-manifest ito sa buhay ng bawat isa. Lagi-lagi, Panginoon, ninanais namin na maranasan ang presensya at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Yikasindera basikla sondora bakaya lalashika hosandara bakaya lalashande. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng iyong mga gawain, maranasan, Panginoon, ang Holy Spirit breakthrough, lalo na, O Diyos, sa mga kaluluwa, Panginoon, hallelujah, na hindi pa nadadala sa iyo. Magkaroon kami, Panginoon, ng compassion, magkaroon kami, Panginoon, ng malasakit, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang local church, ang aming Pastor Dennis at ang kanyang pamilya. May your wisdom, direction, strength, courage, Lord, hallelujah, vision, Panginoon, ay patuloy niyang maranasan. Igabay mo siya, O Diyos, sa mga tamang dapat niyang gagawin upang mapalago ang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanyang buhay. Give them, Lord, na mga faithful servant, committed servant, Lord, na makakatuwang niya para, O Diyos, sa pagpapalago ng ministry ito. Hallelujah. Yes, O Jesus, wasakin mo ang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang sakit at karamdaman ay inaalis namin. Ano pa man, Panginoon, ang mga bagay na kulang, ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanilang buhay. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat. May your anointing, discerning, Lord, good health, O Jesus, ay provision, Panginoon, ay maranasan namin Pastor Dennis at ang kanyang pamilya in Jesus' mighty name. Gayon din, Panginoon, for Juan, Jam, and Via, Han, Panginoon, SOS, and Asheret. We pray for commitment and anointing maturity. Yan mo, Panginoon, makita nila ang kahalagahan ng kanilang ministeryo, Panginoon, sa loob ng Church of God, lalo na, Lord, pag-worship healing service, patuloy po naming dalangin, O Diyos, maingatan nila nawa ang kanilang langis, Panginoon. Hallelujah, i-treasure nila ito, Panginoon, dahil hindi lahat, O Diyos, ay nabibigyan ng pribilehiyo sa mga ministry na ito. Patuloy po namin dalangin spiritual growth, O Jesus, pag-iingat, Panginoon, sa pagkilos, Lord, ng banal na Espiritu, O Jesus, malakas na pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. And I pray, O God, in the mighty name of Jesus, hallelujah, yung commitment, Lord, through your word, obey it, O God, ay patuloy na maranasan, O Diyos, ng buhay ng bawat isa. Patuloy ko pong dalangin, Lord, sa ministry ito, hindi lamang, Panginoon, ito maging nakasanayan na o maging familiar na, Panginoon. Bagkus, O Jesus, I pray, hallelujah, na everyday, Lord, maging fresh, Panginoon, ang kanilang quiet time, O Diyos, at commitment at lahat ng mga bagay na ginagawa nila para sa iyo. Marami pong salamat. We pray, Lord, for Holy Spirit breakthrough, yung iyong presensya, yung kapangyarihan, protection and provision sa mga One Jam and Bayakan, Panginoon, Team SOS Asheret, Lord. I pray, O God, your triple, Panginoon, anointing be upon them in the mighty name of Jesus. And we pray, O God, hallelujah, for JIL North Sagaray, mag-multiply, Panginoon, ang ministry, Panginoon, na ito. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy din po namin itinataas sa iyo ang bansang Israel, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We pray for God's glorious plan, a declaration of victory. Ingatan mo po, Panginoon, ang bansang Israel. Hallelujah. Lahat ng kapayapaan na kailangan nila'y maranasan nila. In the mighty name of Jesus, alisin mo na, Panginoon, ang pagkawasak-wasak, ang undivided, Lord. Hallelujah. Ang division, Panginoon, sa bansang ito. No more war, Panginoon, ay aming dinideklara at kapayapaan mo ay mararanasan, O Diyos, sa bansang Israel in Jesus' name. We pray for God's glorious plan for JIL, CW, ECB and family, Pastor CMT workers, hallelujah, ESC,
and leaders and congregation in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We pray also for JIL over the Philippines and over the world over 2026. Mas marami ka pang bubuksang mga activities. May your provision be upon us, Lord, sa lahat ng aming mga pangangailangan para mapalago, O Diyos, ang ministry na ito. In Jesus' mighty name. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, so Jesus, patuloy din po namin pinapanalangin, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang bansa, ang Pilipinas, Panginoon, ngayong umaga, O Jesus, hallelujah. We pray na patuloy po namin dalangin na magkaisa, Panginoon. Hallelujah. Ano man, O Diyos, ang mga pinagdaraanan ngayon, Panginoon, ang bansang Pilipinas, especially sa usaping corruption, we pray, O God, ilabas mo, Panginoon, ang katotohanan, makita ng taong bayan ang katotohanan at mabigyan ng katarungan, Panginoon, maparusahan ng mga taong dapat maparusahan, O Diyos. We pray, Panginoon, sa aming presidente, sa aming vice president na sila, O Diyos, ay maging ang kalaman ng kanilang mga puso ay tunay na paglilingkod sa bansang Pilipinas, tunay na paglilingkod, pagmamalasakit, pagmamahal. Hallelujah, hallelujah sa bansang Pilipinas in the mighty name of Jesus. Wasandala kia sandoro bakaya lalashande. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga leaders namin, Panginoon, ay magbigay ng paglilingkod, O Diyos, ng walang pag-aalinlangan, ng walang sarili ang kanilang iniisip, sariling kapakinabangan, kundi, Panginoon, ibigay mo ang puso sa bawat leader mula, O Diyos, sa aming presidente, sa vice president, at sa mga kawani, iba't ibang kawani ng gobyerno, Lord, na andoon, Panginoon, na ang puso, O Diyos, ay ang pagmamalasakit, Panginoon, sa mga mamamayan ng Pilipino, Jesus. Protect us, Lord, from corruption, greed, and wrong influences. Ang mga bagay na ito na expose na, Panginoon, nawa, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng gobyerno yung ma-expose na, Panginoon, at tunay na mabantad at maparusahan, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Makialam ka na, Panginoon, sa mga problema ng bansang Pilipinas sa tungkol sa corruption, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Napakaraming, Panginoon, na kayamanang material, kayamanan ng mundong ito, ang Pilipinas, O God. Patuloy po naming dalangin na ito'y mapakinabangan ng tama, mapakinabangan ng Panginoon ng mga mamamayang Pilipino at kami, O Diyos, bilang aming responsibility na kami, O Diyos, ay maging matalino sa pagboto, maging matalino, Panginoon, ipanalangin ang bawat iboboto, Panginoon, upang hindi na maulit ang mga bagay na ito, upang mas marami, Panginoon, maging mayaman, O Diyos, ang bansang Pilipinas in the mighty name of Jesus. We pray for righteousness and honesty, Lord, in every government office, O God, hallelujah. Iyaan mo, Panginoon, yung transparency and fairness ng Panginoon ay patuloy na makita sa bawat government, Panginoon, bawat government office in Jesus' mighty name. At anuman, Panginoon, ang kanilang mga responsibilidad, gawin nila ito ng may katapatan, O Diyos, in Jesus' name. Hallelujah. Pinataas din po namin ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, maging stable ito, hindi magkaroon ng maraming trabaho, maraming negosyo, Panginoon. Pumasok ang iba't ibang investor, Lord. Patuloy na magtiwala ang mga negosyante, lalo na, O Diyos, sa mga iba't ibang bansa na papasok, Lord, sa bansang Pilipinas. Magkaroon sila ng tiwala, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magkaroon ng strong peso, stable prices, kung i-control mo ang inflation, ang pangtaas, Panginoon, ng mga bilihin. In the mighty name of Jesus, hayaan mo, nabigyan mo kami ng mga matatalinong mga tao na mag-iisip, Panginoon, ng mga kaparaanan para maging stable ang ekonomiya at mapalago
ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. We pray for peace and unity, Lord. Alisan mo na ang pagkawatak-watak, O Diyos. Yan mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Lord. Hallelujah. Pagsisihin namin ang mga bagay na amin nagawa. Ano man ito, lalo na sa government, O Jesus. So, hallelujah. Hallelujah. Wala nang wala, Panginoon, na anumang gulo ang mangyayari, anumang kudita, anuman, Panginoon, na mga laban-laban ng mga militar. Pagkos, Lord, nananampalataya kami na maayos ang mga problemang ito ng may kapayapaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We pray, Panginoon, sa mga OFW na nasa malayong lugar. Patuloy po namin dalangin. Naingatan mo sila, yung mahal namin, Panginoon, ng mga kamag-anak, kapamilya, mga kapatid, asawa, Lord, nanay, magulang, mga pinsan, mga kamag-anak, Panginoon, ng OFW. We pray for good health. We pray for your favor. We pray for your protection. Be upon them, Lord. Ano man ang mga panalangin nila. O Diyos, ano man ang kanilang sitwasyon, ikaw ang lagi nilang kasama. Samahan mo po sila, Panginoon, at patuloy na i-guide, patuloy, Panginoon, na dalhin sa mga tamang tao. O Jesus, hallelujah. Hallelujah, magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo upang sila, Panginoon, ay masustain ang kalakasan, O Diyos, hallelujah, na malayo sa kanilang pamilya. We pray for healing and restoration for those affected by calamities, Lord. Hallelujah, yung mga, Panginoon, na tabunan sa Cebu, Lord, hallelujah. We pray na nawa, Panginoon, ay ma-retrieve na, O Diyos, ang mga katawan na ito. At nawa, Panginoon, wala ng casualties ang mararanasan in Jesus' mighty, mighty name. Hallelujah. Pray then, Lord, sa mga oras na ito, yung mga sakit at karamdaman, ang ubo, Panginoon, ang sipon, ang lagnat, ang trangkaso, we cast out them in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Lord, na magbigyan mo kami ng katalinuhan, na maalagaan ang aming mga katawan. O God, hallelujah, na hindi kami mapasok ng anumang viruses, maranasan ang anumang sakit, O Diyos, hallelujah, lalo na yung influenza, yung trangkaso, yung fever, yung ubo, Lord, in Jesus' mighty name. May alayaan, Panginoon, na patuloy namin dalangin ang magandang kalusugan na nagmumula sa iyo. Revive us, Lord, ang aming, restore mo ang aming magandang kalusugan. In the mighty name of Jesus. Patuloy po din po naming dalangin, O God, ang Saturday prayer focus po namin sa bayan ng North Sagaray. We pray for government leaders, O Jesus, mula po sa aming mayora, sa aming vice mayor. Winawasak din namin, Panginoon, ang korupsyon, Lord. Dayaan mo, O Jesus, O hallelujah, down to our counselor, department head and staff. Hayaan mo na maging malaya, O Diyos, ang bayan ng North Sagaray sa korupsyon, O God, and self-interest. Wala kaming dalangin, O Jesus, kundi expose mo ang mga gawa na hindi tama, Panginoon, sa gobyerno ng North Sagaray, sa municipality, sa pamamalakad, Lord, kung meron man, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ikaw, Panginoon, ang kumilos, O Diyos, hallelujah, hallelujah, kasama ng mga barangay captains, kagawad, SKN Barangay Special Staff, hayaan mo, O Diyos, na every Monday, Lord, every first Monday, nagkakaroon ng Word of God. Yan mo, Diyos, na makarinig ang mga taong ito, O Diyos. Makarinig, hipuin mo sila, bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mensahe, ang iyong salita sa bawat government official, government worker, O God, hallelujah, na nagtatrabaho, Panginoon, sa munisipyo ng North Sagaray. Hallelujah, marinig ang iyong mensahe, itanim mo ng malalim sa kanilang mga puso, O Jesus, O hallelujah. Gumamit ka, Panginoon, ng mga tao, O Diyos, ng mga Kristiyano na makaka-impluwensya sa kanila, maipagpe-pray sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We pray for peace and order, improvements, instability, yung Panginoon, mga kalsada na sira-sira, yung walang mga ilaw, Panginoon, sa mga delikado at madidilim na kalsada. We pray for improvement
In the mighty name of Jesus, ang tubig, Lord, hallelujah naman ang mga bagay na kailangan improve, mga hospitals, schools, so God, hallelujah, 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 nawa Panginoon, bigyan mo kami ng bigyan mo sila, O Diyos, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. I-guide mo sila sa mga bagay na mas mga gagawin pa nila. Alisin mo, Panginoon, ang pansarili nilang interes. Bagkus, Lord, hallelujah, tulungan nila ang mamamayan ng North Sagaray in Jesus' mighty name. Ang mga ah, sa mga kalusugan, Lord, i-improve mo, Panginoon, lalo na ang ospital, Lord Jesus, hallelujah, para sa mga benefits, Lord, sa mga senior, oh God, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. We pray, Lord, for JIL family all over the world, salvation, Panginoon, lalo na, oh Diyos, sa mga pamilya namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. Gamitin mo, use us, O Lord, para ang iyong salita ay kanilang marinig, ang iyong magandang regalo ay kanilang libreng regalo ng kaligtasan ay kanilang marinig sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, hindi kami maging huli, O Diyos. Hallelujah. Pray for more answered spiritual growth, Panginoon, sa bawat pamilya. Lord, na bawat pag-attend namin ng worship healing service, mga life group, Bible study, prayer meeting, nawa, Panginoon, ay hindi ito mawawala ng saysay. Ito, O Diyos, ay magiging parang vitamins, Lord, pagkain namin ay susustain para kami manatiling yung aming pananampalataya ay maging malakas, O Jesus. O hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo Children's Network. Hayaan mo, Panginoon, na nawa, O Diyos, kaming mga nanay, magulang, ang aming sa church, Lord, ang aming Sunday school service, Sunday school, Lord, ang aming mga hallelujah, hallelujah. Ano man ang mga preparation, activities for the Children's Network, yan, Panginoon, na ito'y palaguin mo, O God. Bigyan mo kami ng katalinuhan na nagbumula sa iyo para ang mga batang ito'y lumaki, O Diyos, na matalino, lumaki ng may takot sa iyo, in a preparation, Lord, lumaki na sila'y maglilingkod sa iyo. Andun, Panginoon, na maturuan namin sila how to worship, mga memory verse, Lord. Give us, Lord, your anointing and wisdom, Panginoon, na mapalago, mapalalim ang spiritual growth, Panginoon, ng mga batang ito in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Habang sila'y lumalaki, Lord, lumalaki din sila, Panginoon, sa iyong mga salita. We pray, O God, hallelujah, hallelujah. Siniselyuhan na namin, Panginoon, ng iyong banal na dugo at ng katagumpayan ang lahat, Panginoon, ng ipinanalangin namin sa umagang ito. Hallelujah, marami pong salamat sa katagumpayan, marami pong salamat sa answered prayer. Yan mo, O Diyos, sa pag-deliver ng iyong mensahe. Bigyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan na manuot ito sa aming mga puso't isipan. Hallelujah, hallelujah, hindi lamang kami, Panginoon, magbubukas ng Facebook Live para masabi, Panginoon, na kami nakatutok sa online, kundi, O Diyos, hallelujah, patuloy po namin dalangin na uupuan namin ang iyong mensahe at kakainin namin, Panginoon, upang magsilbing kalakasan sa aming espiritu. In Jesus' name, pagpalain mo, Panginoon, sa ating melody, O Diyos. Samahan mo siya. Hallelujah. Maraming maraming pong salamat. Binabalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Praise God. So welcome po muli sa ating pong Daily Dawn Watch na ginagawa po dito nga po sa JIL North Sagaray at minsan pa sa pamunguna po ng ating pong town pastor na si Pastor Dennis Alberto at kasama po ng ating pong mga ESCs. So welcome po ang bawat isa. Tayo man po ay sa JIL man po o hindi. So ang bawat isa po ay malugod na wini-welcome para po sa ating pong pag-join sa Daily Dawn Watch na ito. Praise God. Hallelujah. So saglit lang po tayo na yumuko at manalangin. Minsan pa, maraming salamat aming Ama na sa oras na ito, O Lord, na kami minsan pa ay makapagbubulay ng mga salita. Sinasalubong po namin, Panginoon, ng umagang ito na tunay, Panginoon, na is namin
na mapakinggan, marinig ang tinig mo, Panginoon. Nais po namin malaman ang mensahe mo sa amin. At bigyan niyo po kami ng isang bukas na puso, bukas sa kaisipan. Malaya po namin tanggapin ang pinakapurong mensahe mo sa buhay ng bawat isa. At magsilbi Panginoon ito ng lakas namin, nagiging gabay sa aming pong pang-araw-araw na buhay bilang isang mananampalataya po ninyo. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So sa pagpapasimula nga po ng taong ito ng 2026, so tuloy-tuloy po tayo natin po pinag-aaralan ng patungkol sa Holy Spirit. At nananampalataya po tayo dahil ito nga pong taong ito ay nilalakaran po natin is about Holy Spirit breakthrough. Ninanais po ng Diyos sa higit po nating makilala ang Holy Spirit sa ating pong buhay. Since day 1 po, pang-anim na po ito ngayon. So nung day 3 po ay saglit lang po na review the Holy Spirit as dove, na tinalakay po ng day 4, the Holy Spirit as oil, and the Holy Spirit as fire kahapon. At ngayon po is the Holy Spirit as wind, ang Banal na Espiritu Santo bilang hangin. At ito po ay ating pong makikita, nababasa po sa aklat po ng Acts chapter 2 verse 1 to 2. Sige po, tingnan po natin ang ating pong sa slide. Praise God. Amen. So narito po, makikita natin, sabi po sa Acts chapter 2 verse 1 to 2, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. So sa Tagalog po, basahin ko lang po sa Tagalog, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Verse 2, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Ano po ba ang biblical context po nito? Nangyari ito sa araw po ng Pentecostes. Isang Jewish festival po ito na ginugunita ang 50 araw pagkatapos po ng Paskwa. At ang mga alagad po ay nagkatipon ng magkakasama nag-aabang sa pangako ni Jesus na ipadala ang banal na Espiritu. At yun nga po, biglang dumating ang banal na Espiritu na parang malakas na hangin at napuno ang buong bahay. Sabi po, hindi ito tahimik, no? So ito po ay malakas, makapangyarihan at kapansin-pansin. Gaya po ng epekto ng hangin po sa paligid po natin. Next slide po, sabi po, throughout scripture, there are symbols or metaphors used to represent the Holy Spirit. They describe the person, the power, and the work of the Spirit. Kung mapapansin po natin, no, gumagamit ang mga simbolo, kagaya nga po ng hangin, apoy, tubig, langis, upang mas maunawaan po natin ang gawa or gawain ng banal na Espiritu. Siya po ay buhay. Ang Banal na Espiritu po Santo po ay buhay, siya po ay makapangyarihan at aktibong kumikilos po sa pagbabago at paggabay sa buhay po ng mananampalataya. Ngayon, may 3 bagay lang po, 3 puntos na maunawaan po natin about the Holy Spirit as wind. Next slide. The Holy Spirit as a rushing mighty wind. So, dinescribe po, binigyan po ng diin dito na sinasabi the Holy Spirit as a rushing mighty wind. Parang isa pong dumadagundong na malakas na hangin. Ang tunog ay umaalingaw-ngaw na parang dagundong ng dagat, na sa pagdating ng Banal na Espiritu Santo nung araw pong iyon ng Pentecostes ay hindi lang siya na parang bumaba ang Holy Spirit at tahimik po sila na binabdize ng Banal na Espiritu Santo. Hindi po, talagang literal na may ingay, may dumadagundong na malakas na hangin. So ganun po dinescribe o binigyan po ng description o ng pagsasalarawan kung paano po bumaba ang Banal na Espiritu Santo nung panahon po ng Pentecostes.
Ipinapakita po nito na ang pagkilos ng banal na spirito ay makapangyarihan kapag ang Holy Spirit ay gumalaw sa ating pong buhay, lalo na po kahit po sa panahon natin ngayon, hindi po pwedeng itago. Amen? Hindi pwedeng ilihim. Hindi pwede pong itong i-box. Dahil pag gumalaw ang banal na Espiritu Santo, like the rushing mighty wind, kapansin-pansin po. Amen? Kapag siya po'y dumarating, siya po ay humihipo, kumikilos, maging po sa ating church, sa ating personal na buhay, sa ating pong ministeryo, makikita po natin may maliwanag or malinaw na pagbabago at epekto. Mararamdaman po natin yung mighty impact. Kasi nga po sabi, the Holy Spirit as a rushing mighty wind. Hindi po siya dumarating or kumikilos ng palihim, kundi sabi po bilang isang rushing mighty wind, malakas na nagpapahayag ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Mapapansin po ninyo, no, kapag tayo minsan ma-attend po ng mga prayer meetings, even po sa ating mga Sunday services, pag dumadalo nga po sa mga prayer revival meeting po, no, every Wednesday, kahit po sa online or dun lalo na sa face-to-face. Kapag naramdaman po ang ating mga pastor, ng mga ating speaker, nandun po ang paggalaw ng Banal na Espiritu Santo, hindi natin po pwedeng sabihin na tahimik lang, silent lang, at pero nararamdaman kong Holy Spirit. Hindi, talaga pong literal na merong pong mararamdaman ka na kakaibang kilos sa banal na Espiritu Santo. Pero nga po dyan, hindi talaga maiiwasan na may malakas na pag-iyak, na iba naman po talagang sa kanilang puso ay hindi maitago yung pag naramdaman mo kasing kakaibang kilos at galaw ng Holy Spirit. Sabi nga po, even po yung mga apostles that time, sabi na energize sa mga disciples, yung mga takot, yung mga nanghihina, ay talaga naman po, grabe yung impact. Agad-agad po sila mula sa pagkatakot ay napuno, nabalot ng tapang. Yung mga dating tahimik at ayaw mag-testify, ayaw mag-share ng Word of God, nabalot ng tapang at sila po'y tumayo, lumabas, nagbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Nagpapakita lang po ito na kapag ang Panginoong, ang ating pong banal na Espiritu Santo ay gumalaw at kumikilos like a rushing mighty wind, hindi po sabi, God's Spirit moves us out of complacency into action. Amen? Kapag ang Holy Spirit, naramdaman mo sa puso mo, naramdaman mo na kumikilos like a rushing mighty wind, ikaw na may takot, ikaw na may kaba, lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ramdam na ramdam mo ang pagkilos at pagbalot naman sa iyo ng tapang na binibigay ng banal na Espiritu Santo. Amen? Ang Holy Spirit pong nag-shape, nag-direct sa atin when we surrender to the Spirit of God. Amen po? Now, ano po yung 3 puntos na dapat po nating higit pa pong maunawaan? Next slide. The Holy Spirit as wind is a powerful force. Amen? Kung paano po ang hangin ay isang makapangyarihang puwersa, without a question, wind is a powerful force of nature. Pansinin po ninyo pag may bagyo at malakas ang hangin, lahat pwede pong liparin, napapatumba, pwede pong maaring ito'y makapinsala, pero makapagdudulot din po ng kabutihan. Ito po yung nagbibigay gaya po sa mga wind, ito nga po sabi sa example natin, wind drives machines, powers turbine, engines, and sets windmills in motion to create energy and manufacture all types of goods. Kaya po niyang lumikha ng enerhiya. Ang tunay at literal po na hangin, naglilinis ng maruming hangin. Nakakatulong po sa mga polluted air po natin. Po, nagdadala ng sariwang hangin, hangin na nagbibigay buhay. Tayo po kung walang nalalanghap ngayon na hangin, napakahirap po. Hindi na po tayo makakahinga. Kaya yung literal na hangin, powerful force po ito, nagbibigay po sa atin ng buhay. Kung walang hangin, po, the fact is without wind, we wouldn't have the civilization we have today. Hindi po uunlad ang ating sibilisasyon kung wala po tayong hangin dito po sa ating kinalalagyan sa mundong ibabaw. Ano din po, pinapakita nito
Bagamat ang hangin ay may malakas na may lakas na maari po siya makasira, pero mahalaga rin po ito sa ating buhay at kaunlaran. Katulad din po ng hangin ng banal na espiritu. Ito po ay makapangyarihan, maaring yumanig sa ating nakasanayan. May mga pagkakataon sa buhay po natin na parang ano na tayo dito, sanay na tayo dito, pero kapag ang hangin, ang kapangyarihan ng hangin ng Banal Espiritu Santo ay umihip sa iyo, pwede po niyang baguhin, pwede po niyang ayusin, pwede niyang gumawa at kumilos sa mga bagay na hindi po natin inaasahan. Ang hatid po nito ay magdala ng buhay, magdala po ng pagbabago at pag-unlad sa ating pag-unlad o paglago ayon po sa plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sabi, the Holy Spirit as wind is a powerful force. Next slide. The Holy Spirit moves in ways that are often invisible to the human eye, but undeniable in their impact. Tunay po, pag kumilos ang Banal Espiritu Santo, hindi man po natin siya nakikita, ngunit malinaw ang kanya pong epekto, malinaw ang kanyang ipinahahatid sa atin. Ano po yun? Binabago niya ang puso. Amen? The Spirit changes hearts, heals brokenness, convicts sins. Kaya pag alam po natin na sa isang tao ay may malakas na galaw, may malakas sa pagkilos ang Banal na Espiritu Santo, yung dati niyang luma, nababago po yun. Kahit gaano katigas ang puso, kaya pong palambutin ng Banal na Espiritu Santo. Kahit na sabihin po natin siya'y nadidiliman ng gawa ng kaaway, hindi niya nakikita ang pagkilos ng Diyos, pero kapag ang ihip ng hangin ng Banal na Espiritu Santo ay dumating, naramdaman ng isang tao, ito po'y nagpapagaling ng sugat, nagtutuwid ng kasalanan, at nagbibigay lakas po sa atin para mas lalo po tayong higit na makapaglingkod. Amen? Lubos po nating, hindi man po natin, yes, sabi nga, even we don't fully understand how or why, di man natin nakikita ang paggalaw ng Banal Espiritu Santo, pero ramdam ang kanyang gawa. At tunay na patunay po ito ng kanyang presensya, nagbabago ng buhay, nag-aayos po ng ating kaparaanan kung paano po tayo maglilingkod sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Amen po. Next slide. Sabi po sa John chapter 3 verse 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ano pong sabi sa Tagalog? Umiihip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Amen? Ganon din sabi, ang bawat ipinanganak sa Espiritu. The Spirit moves according to God's will, not our own. Amen? We don't control His movements. He moves according to God's purpose. Sabi, the Holy Spirit is not bound by our plans or expectations. Hindi po natin kayang i-box ang Holy Spirit. Pag gumalaw ang Banal na Espiritu Santo sa ating buhay, hindi po natin pwedeng diktahan na hanggang diyan ka lang, Holy Spirit. Ang move mo hanggang dito lang. Hindi mo ko pwedeng sakupin. Hindi natin kakayanin. He works in unexpected ways and leads in places we never anticipated. But He always leads us where God wants us to go. Tandaan po natin, yes, may malakas na hangin ng paggalaw ng Holy Spirit. Ang paggalaw ng Holy Spirit po, walang ibang layunin, kundi dalhin po tayo, i-guide po tayo, samahan po tayo doon po sa kaparaanan ng Diyos kung saan doon po gusto ng Panginoon, doon ka gumalaw. Ililid po tayo. Kasi pansinin po ninyo kapag tayo nakikinig, dumadalo sa mga prayer revival meeting,
na minsan si Pastor Joey nagtuturo, marinig po natin sa ating tinig, madalas sinasabi ng ating pong mga speaker, hindi man po si Pastor Joey o iba pang mga speaker, sasabihin na nararamdaman ko harito ang Banal na Espiritu Santo, nandito ang malakas na hangin na pagkilos ng Holy Spirit as may guidance. Meron pong instruction, may clear instruction na sinasabing ganito ang pinagagawa ng Panginoon, ganito ang nais ng Diyos na saan niya tayo gustong dalhin. Maliwanag po. Amen? At hindi po ang hatid niya ay distraction or disorderliness or kaguluhan. Kundi siya yung nagli-lead sa atin where God wants us to go. Pinapaalala po sa atin ng Banal na Espiritu Santo na siya po ang tunay na gumagabay sa ating pong buhay. Ito'y bahagi, ang ating bahagi lang po ay magtiwala at sumunod. Kahit po na sa palagay po natin minsan yung pag-lead ay medyo hindi clear sa atin, ano bang mangyayari, ano ba ang gagawin. Pero kung magpapatianod ka lang sa leading ng Holy Spirit, makikita mo ay ito pala ang maganda at malakas na pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa ating po mga buhay. Amen? Praise God. Number 2, the Holy Spirit as wind brings life and transformation. Amen? Brings life and transformation. Bilang isang hangin, ang Banal na Espiritu Santo nagbibigay ng buhay at ng pagbabago. Wind brings vitality to creation. Pasin po natin, no? Think about the role of the wind sa nature. Kanina diniscuss po natin. Sa literal, ang hangin nagdadala ng binhi. Para saan po ito mag-ugat, ito po ay lalago. Kapag nag-wave po, humampas po ang malakas na hangin, gumagalaw po ito, kinakalat po niya yung mga pollen na yan, nire-refresh niya ang paligid. Kung walang hangin, maraming bahagi sa buhay ng mundo ang pwede pong tumigil at mananatiling wala ng sigla. Pag wala pong hangin sa paligid natin, kahit nga po tayo, lalo na sa panahon po ng, sinasabi ng panahon ng tag-init, medyo less po yung hangin, talaga naman sisinghap-singhap. Apakahirap lalo na kung may asthma. Yung hirap suminghot or makasinghot ng hangin, nahihirapan po tayo sa paghinga. Pag walang hangin sa paligid po natin, pwedeng madry po yung mga pananim, yung pong mga nasa paligid natin, tuyot na tuyot, walang sigla. No po? Ganun din po ang Banal na Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu Santo, sabi po, the Holy Spirit is the life giver. Amen? Pakitype nga po sa ating po mga chat box. Kung nandyan pa po kayo, pakitype po, the Holy Spirit is the life giver. Yes po. Sige po, pakitype nyo po. The Holy Spirit is the life giver. Tanging ang pag-iihip lang po ng hangin ng Banal na Espiritu Santo, siya po nagbibigay ng buhay. Hinihipo niya ang ating mga puso. Ito pong pag-ihip ng ng hangin ng Banal na Espiritu Santo, nagdadala ng buhay. Kahit po sa mga area sa buhay natin na maaari sabihin natin parang patay na. The spiritual dryness sa puso man natin o sa ministry, ay hindi kayang solusyonan sariling lakas po natin. Ang tanging pag-ihip ng hangin ng Banal na Espiritu ang makapagbabalik po ng buhay at sigla sa atin. Amen? Lalo na po ngayon sa pagpapasimula natin ng taong 2026, kailangan po natin ang malakas na hangin na bigay ng Banal na Espiritu Santo para yung pong mga nawala na ng sigla, medyo natutuyot na, mga area sa buhay po natin ay mabigyan muli, maihipan ng hangin ng Banal na Espiritu Santo, magbigay muli ng buhay. Amen? Mabigyan po ulit tayo ng lakas, ng kasiglahan, ng kasigasigan, hindi sa sarili natin lakas kundi bigay, dulot at hatid po sa atin ng Holy Spirit as the wind. Amen? Ang tanong po, anong aspeto sa buhay po natin ang nangangailangan po ng buhay ngayon? Ano pong area sa buhay natin ang gusto po natin pagdaluyan muli ng hangin ng Panginoon upang mabigyan po ng sigla. Amen? Ask the Holy Spirit, the life giver, to refresh you and give you life. Amen?
Yes, the Holy Spirit as a wind right now, Lord. Holy Spirit, we invite you, Holy Spirit. Give us life, O God, sa lahat na nangangailangan ngayon ng buhay. Ito man, Panginoon, sa pamilya, sa larangan man, Panginoon, ng ministeryo, sa larangan man, Panginoon, ng mga pag-aaral, sa larangan man, Panginoon, ng career. Lord, nangangailangan ng buhay, refresh, O God. Hayaan mo, Panginoon, umihip ng malakas ang banal na Espiritu Santo na magbigay buhay, Lord, sa bawat isa na ngayon nakikinig, sa manaroon ng bawat isa. Ano man, Lord, ang pangangailangan. Ano man, Lord, ang mga nakikita mong dryness, Lord, in the name of Jesus. Any spiritual dryness, Lord, sa ministeryo man, sa personal man buhay, minsan pa, Lord, hingahan mo, O God. We speak life, Lord. Alamang aspeto ng buhay ng bawat isa na nangangailangan, Lord, ng wind of the Holy Spirit right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wind brings change. Hindi lang po ito nagbibigay ng buhay, hindi the Holy Spirit as wind, it brings change. 2 Corinthians 5:17, sabi po, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen? The new is here. The Spirit brings new life. Pakitype po natin sa ating po mga chat box, the Spirit brings new life. New Year, New You. Sabi nga po, di po ba, ang bagong taong ito ay nagpapakita at maaring muli makapagsimula ka ng bagong buhay. Kailangan po natin ang malakas na paggalaw ng Banal na Espiritu Santo. Nais po nating matransform inside out. Sabi, He makes us new creations in Christ, giving us the strength to break old patterns and live in new ways. Amen? Kung kinakailangan, sirain na, tanggalin na ang mga old ways natin ng uri or klase ng paglilingkod, ng ating paggalaw at pagkilos, o kung meron man tayong mga maling paniniwala, maling mga nakagisnan, hilingin po natin, Holy Spirit, give us new life. Give us new life, bagong buhay, bagong sigla sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen? Ang Banal na Espiritu Santo, yes, nagdadala po ng bagong buhay. Binabago niya tayo mula sa loob, palabas. Ginagawa niya tayong bagong nilalang kay Kristo. Amen? Tandaan po natin, ang tunay na pagbabago nagsisimula po sa loob. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng lakas na magbago at mamuhay ayon sa bagong buhay na ibinigay ni Kristo. Through the wind, through the Holy Spirit as wind. Amen? Ang tanong ko po, anong area sa buhay mo ngayon ang gusto mong magkaroon ng pagbabago? Hindi pa tayo nagkakaroon ng reflection, hindi pa rin po tayo nagkakaroon po ng pagmumuni-muni sa sarili natin. Pang ilang araw na po ngayon ng January. Today po is January 10, pang ikasampung araw na po natin ng pagpasok po natin ng bagong taon. Nakapag-declutter ka na ba? Kadalasan po narinig po natin salitang declutter, di po ba? Pag sa bahay, nag-aayos tayo, naglilinis. Ano pag sinabing, mag-declutter tayo ngayon. Lahat ng mga kailangan ng mga basura na, itapon na natin. Mga bagay na hindi naman kailangan, na nagpapagulo lang or nagpapatsikip lalo sa area sa bahay. Mag-declutter tayo. Sabi nga, may nakita po kong post si Pastor Alex. Yes, mag-declutter. Linis bahay, linis buhay. Hindi lang po sa bahay o sa gamit po tayo pwedeng mag-declutter sa ating din pong buhay. Kung may nakikita tayo na mga bagay na nagpahina, naging obstacle, naghinder sa atin, sa mabagal nating paggalaw at pagkilos, paglilingkod sa Panginoon, i-declutter na natin yan. Alisin na natin at magpasimula po tayo ng bago. As the Holy Spirit, because the Holy Spirit brings new life. Kaya lagi sinasabi, may pag-asa. May pag-asang hatid because the Holy Spirit brings new life.
may may nais bagong pagkilos ang Banal na Espiritu Santo, pahintulutan lang po natin po siyang makagalaw at makakilos sa ating po mga buhay. Number 3, the Holy Spirit as wind requires response. Sabi nga natin kanina, narinig po natin, we can't control the Holy Spirit. Hindi po natin siya kaya pong pigilan. Kapag ang Banal na Espiritu Santo ay malakas na gustong gumalaw sa JIL North Sagaray, hindi po natin kayang pigilan ang Banal na Espiritu Santo. Pag kumilos po siya sa bawat extension, sa bawat churches ng JIL North Sagaray, sa bawat pamilya, maging sa bawat sitio, maging po sa ating po mga barangay officials, maging po sa magmula kay Mayora hanggang sa lahat ng mga nasa politika, kapag gumalaw ang malakas na hangin ng Banal na Espiritu Santo, hindi po natin kayang kontrolin. Amen? But we can position ourselves to receive power. Sabi nga, hindi po natin to kayang kontrolin, hindi natin kayang i-box, ngunit pwede tayong maghanda at magbukas ng puso para hindi po masayang. Kasi kahit gustong-gusto na ng Holy Spirit gumalaw, umihip ng like the mighty rushing wind, ibigay niya na, iihip niya na sa JIL North Sagaray, iihip niya na ang malakas na hangin sa ating po mga personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating ministeryo. Pero kung hindi natin ipinoposisyon ang ating puso, ang ating buhay, masasayang, mababaliwala. Hindi uli or hindi yung kagustuhan ng Banal na Espiritu Santo makagalaw at makakilos, mahihirapan po siya. Hindi po natin pahihintulutan ng Holy Spirit. Sabi po, kinakailangan nating maging handa, maging bukas ang puso para tanggapin natin ang kanyang kapangyarihan. Gaya po ng ginagawa po natin na 21 days sa prayer and fasting sa kabuuan po ng JIL Church Worldwide. Sumabay po tayo dito. Pang ilang araw na ngayon, nag-start po ng Sunday. Na sa bawat araw, hilingin po natin na habang tayo po ay nasa diwa ng pag-aayuno, pananalangin, as the Holy Spirit, let the wind of the Holy Spirit mag-blow sa ating po mga buhay upang magbigay muli ng lakas, ng sigla. Sabi, ang number 1 lang pong requirements, surrender and cooperation. Nangangailangan ng pagpapasakop at pakikipagtulungan po natin. Kailangan po natin lang na bumitaw sa sariling plano po natin at pahintulutan lang po natin ang Banal na Espiritu Santo. Iakayin po tayo sa tunay na kalooban ng Diyos sa ating po mga buhay. Amen? Kung marami na tayong plano this year at sa mga susunod na taon, pero kung hindi yon ang kalooban at plano ng Diyos, bitawan na po natin. Amen? It requires a response. Anong response natin? Surrender and cooperate po tayo sa Panginoon, sa banal na pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Suko po natin ang mga sarili nating agenda at makipagtulungan po tayo sa Holy Spirit. Amen po? And last, tingnan po natin, sabi, the Holy Spirit as wind. Ano po yung 4 na ito? The Holy Spirit is like a rushing mighty wind. We cannot see Him, but we can certainly feel the effects of His presence. Hindi man natin nakikita ang Banal na Espiritu, pero ramdam natin ang kanyang kapangyarihan at epekto sa ating pong buhay. Praise God. Pasensya na po kayo kung medyo kung nag-i-stop po yata ako kasi unstable. Nagiging unstable po kaya medyo binibilisan ko na unstable po yung aking signal. Pangalawa, spiritually, the Holy Spirit as wind. Spiritually, the Holy Spirit removes pollutants and dispels the stink of stagnation from our lives. Nililinis ng Banal na Espiritu Santo yung hangin na ito, nililinis ang ating mga puso mula sa kasalanan at spiritual na pagkabansot po natin o pagka-immature, paghinto natin o kawalang paglago. Just allow the wind of the Holy Spirit na i-remove po niya, alisin niya ang mga nakakasagabal sa ating po mga puso at sa ating pong paglago. Number 3, God's Spirit moves us out of complacency and into action, into His calling, into His purpose. Ang galaw po ng hangin ng Banal na Espiritu Santo, ginigising tayo. Amen?
Hindi lang ka-literal na pagising sa umaga, kundi spiritually, ginigising tayo sa pagiging kampante po natin, sa pagiging complacent natin. Huwag tayong mas satisfied na okay na to noong nakaraang taon, pwede naman ulit-ulitin na lang. Hindi po. Hilingin po natin, Lord, anong bago? Anong bagong paggalaw? Anong bagong pagkilos mo? Akayin mo ko, Panginoon, sa pinakalayunin mo at pagkatawag mo sa aking buhay. Pahintulutan po natin ang new move of the Holy Spirit sa taong ito ng 2026 sa ating pong mga personal na buhay, sa ating pong pamilya, sa ministeryo na ating pong pinagkalalagyan ngayon, sa church na ating pong ginagalawan ngayon. Amen? Ilingin po natin, Holy Spirit, tulungan mo kung maka-cooperate ako at makasabay ako. Nasaan ba ang flow? Nasaan ba ang pagkilos ng Holy Spirit? Wag po tayo mapag-iwanan. Amen? We need the Holy Spirit to experience the supernatural in our lives and fulfill God's purpose in the earth. Sa magitan niya, sa magitan ng Holy Spirit, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos at matutupad ang kanyang kalooban. Magpatianod lang po tayo sa kung saan ang galaw at ihip ng banal na Espiritu. Amen? Amen po ba? Praise God. Sa ating pong conclusion, the wind of the Spirit gives us new life, fresh energy, and divine movement. Amen? Let the wind of the Holy Spirit give us life. Magbigay sa atin ngayon ng buhay, ng fresh energy. Nung nakaraang taon, medyo nanlupaypay, nanghina, nanlamig, o ano man ang nangyari, kalimutan na po natin yon. Sabi nga, di po ba, let's forget the past. Let's forget the former things because the Lord is doing a new thing. Sa panahon ngayon, sa taong ngayon, kailangan lang po natin, we need to be totally dependent upon Him, upon the Lord. When the wind of the Spirit begins to blow, things begin to change. Hilingin po natin, Lord, let the wind of the Holy Spirit blow. Let the wind of the Holy Spirit, the mighty rushing wind of the Holy Spirit blow. Bigyang hangin sa kabuuan ng church, sa kabuuan ng pamilya, sa kabuuan kung saan tayo kumikilos ating lugar, sa community na ating ginagalawan upang magkaroon po ng pagbabago. Amen? If you sense Him blowing in your life, don't resist Him. Kung nararamdaman mo ngayon, Lord, parang may iba kang pagkilos Hindi ako ganito dati Parang iba yung nararamdaman ko na may ibang pagkilos. Wag na po kayo mag-resist. Allow Him to take you where He wants you to be. Payagan at pahintulutan na lang po natin. Yes, Holy Spirit, nagpapatianod po ako. Kung saan galaw ang malakas sa hangin ng Banal Espiritu Santo. Wag na po nating labanan. Wag mo nang labanan. Wag mo nang sabihin, hindi ako ito parang hindi ganito. Ay hindi, balik ako sa dati. Hindi. Wag na po nating labanan. Of course, matuto na po tayong magpasubmit at sabihin natin, yes, Lord, I allow you. I allow you, Holy Spirit. Takes me where you want me to be. Saan mo ako gustong dalhin? Saan mo ako gustong gamitin? Saan mo ako gusto, Panginoon, na makapangyari ang kalooban mo sa buhay ko? Let it be, Lord. Let it be. Mangyari kung anong nais mo, hindi ang nais ko. Amen po? And for our reflection, ilan pong tanong na dapat sagutin po natin ng personal. Do you feel stagnant inside? May pakiramdam ka ba ngayon na parang walang sigla diyan sa loob mo? May nararamdaman ka ba ngayon sa spiritual na buhay mo na may stagnation? Parang nag-stop na ako dito. Parang nahinto na ako dito. Umusad lang yung calendar pero ako parang hindi umusad. Next question is, naapektuhan ka ba or has the contamination of this sinful world polluted your soul and spirit? Naapektuhan ka na ba ng kasalanan at bigat ng mundong ito sa iyong puso at espiritu mo? May bahagi ba sa puso mo ngayon o ministeryo na tuyo at walang sigla? Now, maglaan po tayo ng oras. Take time
to pray and ask the Holy Spirit to blow like a rushing mighty wind in your life. Hilingin po natin ang banal na Espiritu Santo minsan pa. Lord, blow like a rushing mighty wind. Blow, Holy Spirit, like a mighty rushing wind, Lord, sa bawat aspeto ng buhay ng bawat isa. Anong aspeto po ng buhay nyo ang gusto mong maramdaman? Ang malakas na hangin na bigay ng Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng lakas, mag-aalis sa iyo ng lungkot, ng pagkatalo, mag-aalis sa iyo sa kawalan ng pag-asa, at magdadala sa iyo sa kagalakan at sa kapayapaan na dulot at bigay ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Yes, tayo po lahat ay pumikit. Hallelujah. Let's invite the Holy Spirit. Let's invite the Holy Spirit, the move, the mighty rushing wind of the Holy Spirit. Uraya baya shandalalakaya shokonderaya masandaraya bakaya. Yoraraya baya sikandaraya baya sendaraya bakaya. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, the life giver. Ikaw na nagbibigay buhay. Ikaw na nagbabago ng buhay. We allow you, Holy Spirit, to move. We allow you, Holy Spirit. Yes, hallelujah, hallelujah. Sa po tayo naroroon ngayon. Malaya po nating damhin ang galaw ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay. I want you to pray right now. Just close your eyes. Saan man po kayo ngayon, nasa trabaho man, nasa bahay, nasa harapan man po kayo ng yung cellphone o ng yung computer, manatili lang po tayo sa oras pong ito na tahimik. Let's allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. Speak unto us. Speak unto us, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na pagkilos mo, banal na Espiritu Santo ay maramdaman po namin. Ura sikam balalaya kaya, shikororoyoboya sandaraya bakaya. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, Banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Sabihin po natin, Dinagalang kita, Banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Taas po natin ang ating mga kamay. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, Banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Sharayabaya sande, yorororo yobaya shikarayabaya sandarayabakaya. Yes, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. Yororo yobaya shikarayabaya sandarayabakaya. Yes, oh Lord, like the
like the mighty rushing wind, blow, blow, blow in our lives. Blow, blow in your people, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pinahihintulutan ka namin, Banal na Espiritu Santo. Alaya ka na minsan pang gumalaw at kumilos sa puso at sa buhay ng bawat isa. Sino man ngayon, Panginoon, ang mga anak mo, nakikinig ngayon right now, nananalangin sa iyo right now, lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, maramdaman ng bawat isa ang malakas na ihip ng hangin na bigay ng Banal na Espiritu Santo na magbibigay buhay, lakas, pag-asa, Panginoon, tapang sa buhay ng bawat isa. Lord, refresh our mind, refresh our hearts, refresh our spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus, we allow your Holy Spirit to move. We allow your Holy Spirit. We allow your Holy Spirit. Hayaan mo, Banal na Espiritu Santo, malakas na maranasan ka ng iyong pong mga anak. Right now, in the name of Jesus, pinapayagan ka namin, pinapahintulutan ka namin. Binubuksan namin, Lord, ang pintuan sa aming mga puso, pintuan sa aming mga tahanan, pintuan sa aming mga ministeryo, pintuan sa iglesia, O Lord God. Malaya kayo, Banal na Espiritu Santo, na makagalaw, makakilos, at magbigay buhay, magbigay sigla, magbigay pag-asa, magbigay, Panginoon, ng lakas sa aming pong na kinakailangan ng aming pong mga buhay. Yes, Holy Spirit, tuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo, nagpapatianod, saan mo man kami nais dalhin, saan mo man nais, Panginoon, ng pagkilos sa aming buhay. Yes, we invite you, we allow you, we honor you, Lord, we honor you, Holy Spirit. Palaya ka at patuloy mangusap, hindi po natatapos dito, Panginoon, bagi sa bawat araw, oras sa pananalangin, pagbubulay ng mga salita ng iyong mga anak. Nandun po kayo, Panginoon, malayang mangungusap, magbibigay buhay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, at Lord, sa amin po natutunan ngayon, the Holy Spirit as a wind, let the wind, yes, let the wind blow, blow in our lives. Salamat, salamat, Banal na Espiritu Santo. Tunay na ikaw'y makapangyarihan, ikaw'y Panginoon na, nararamdaman po namin ngayon, saman kami naroon ngayon. Salamat po, pag sa mga katugunan pa ng aming po mga panalangin. Salamat, Lord, sa lakas na kinakailangan namin ngayon, guidance, protection. Lord, be with us, oh God. Salamat, we entrust to you everything, at sa lahat ng ito, ikaw lamang mabigyan po namin ng karangalan, pasasalamat, tunay na pagsamba at pagluwalhati. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. God bless you po. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat, Ate Melody. God bless po. Ngayon po, darako na po tayo sa ating crossover declaration ngayong January 10. Hallelujah. Makiisa po kayo sa ating declaration ngayong umaga. And sabi po dyan sa Hallelujah, sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Sige po, makibasa po kayo sa akin kung kayo po ay nasa harapan ng inyong monitor. And sabi po dyan, and I say also to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I will give to you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So sabay-sabay po tayong magdeklara with faith ngayong umaga. Uulitin po natin ito ng 2 beses. Hallelujah. Sabi po dyan sa number 1, the fire of revival and great awakening fall upon the body of Christ this year in the name of Jesus. Sige po. Number 1 pa rin po. Fire of revival and great awakening fall upon the body of Christ this year in the name of Jesus. Number 2 po.
Hallelujah, yung mga intercessor po natin kasama sa Zoom. Number 2, every doctrine of demons infiltrating the church be exposed and be disgraced in the name of Jesus. Minsan pa po sa number 2. Every doctrine of demons infiltrating the church be exposed and be disgraced in the name of Jesus. Number 3, Lord, prepare us to preach your undiluted word in season and out of season in Jesus' mighty name. Minsan pa po, hallelujah, hallelujah. Lord, prepare us to preach your undiluted word in season and out of season in Jesus' name. Number 4. Number 4, O God, arise and defend your church this year in Jesus' name. Amen. Minsan po sa number 4. O God, arise and defend your church this year in Jesus' mighty name. Number 5, let every structure erected by the sons of Sodom against the church be pulled down in the name of Jesus. Minsan pa po, let every structure erected by the sons of Sodom against the church be pulled down in the name of Jesus. Number 6, we come against every satanic takeover of the pulpit by satanic agents, masquerading and ministers of light in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Number 6 po, we come against every satanic takeover, hallelujah, yun, of the pulpit by satanic agents masquerading as ministers of light in the name of Jesus. Number 7 po. Let every organized assault against the body of Christ receive the instant judgment of God in Jesus' name. Number 7, let every organized assault against the body of Christ receive the instant judgment of God in Jesus' name. Number 8, we cancel every enchantment and divination against the ministers of the gospel in the mighty name of Jesus. We cancel every enchantment and divination against the minister of the gospel in Jesus' name. Number 9 po, every agent of sexual immorality assigned to bring down the true ministers of the gospel this year receive open disgrace and defeat in the name of Jesus. Every agent of sexual immorality assigned to bring down the true minister of the gospel this year receive open disgrace and defeat in the name of Jesus. Hallelujah. Number 10, O Lord, let your wind of revival begin to blow across the churches all around the globe in the name of Jesus. O Lord, let your wind of revival begin to blow across the churches all around the globe in the name of Jesus, especially po in JIL, North Sagaray. Amen. Number 11, O Lord, prepare us and send down revival in the mighty name of Jesus. Number 11, O Lord, prepare us and send down revival in the mighty name of Jesus. Number 12, O Lord, be unto the church like a wall of fire round about, and be the glory in her midst in Jesus' name. O Lord, be unto the church like a wall of fire round about, and be the glory in her midst in Jesus' name. Number 13, Lord, we thank you for your mercies upon the entire body of Christ in Jesus' name. Number 13, Lord, we thank you for your mercies upon the entire body of Christ in Jesus' name. Number 14, every power assigned to scatter the body of Christ be scattered unto desolation in Jesus' mighty name. Minsan pa po sa number 14, every power assigned to scatter the body of Christ be scattered unto desolation in Jesus' name. Amen. Number 15, O Lord, ordain terrifying noises against the enemies of the gospel in the mighty name of Jesus.
Hallelujah. Number 15, O Lord, ordain terrifying noises against the enemies of the gospel in Jesus' name. Next po, Shikarabasande. Hallelujah. Number 16, Holy Spirit, wake up the church from the spiritual slumber in Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Number 16 po, Holy Spirit, wake up the church. Wake up the church from spiritual slumber in Jesus' name. O Lord, create in us a clean heart and renew a right spirit within us. Amen and amen. Oh, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Number 17, O Lord, create in us a clean heart and renew a right spirit within us. Number 18, O Lord, show us to seek your kingdom first in every area of our lives. Amen. Minsan po sa number 18, O Lord, show us how to seek your kingdom first in every area of our lives. Next slide po. Hallelujah. Number 19, Father, let the cares of the world soak and kill your word in our lives in Jesus' name. Father, let not the cares of this world soak and kill your word in our lives in Jesus' name. 20, evil birds assigned to steal the word of God from our hearts fall down and die in Jesus' name. Evil birds assigned to steal the word of God from our hearts fall down in Jesus' name. Lord, thank you for answering our prayers. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa katugunan mo sa aming mga panalangin. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po naming dalangin. Hallelujah na lahat, Panginoon, ng aming dineclare. Bigyan mo ng kapangyarihan sa aming mga buhay upang ito, Panginoon, ay maranasan. Hallelujah. At mabigyan ng bisa sa aming buhay. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Ayan, ating pong muling awitan ng ating Panginoon. O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula noon at magpakailanman. Minsan pa po, O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Yes, O Lord, itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Minsan pa, O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Minsan pa po sa huling awit, O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Mula noon at magpakailanman. Minsan pa po, mula noon at magpakailanman. Ay natin pong selyuhan ng katagumpayan sa gawain para sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Ang pagpupurit pa sa
salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Yes, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo lamang namin binabalikan lahat ng papuri at pasasalamat sa buhay po ng sa araw po na ito. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa araw na ito, patuloy nga, Ama, na patuloy namin dalangin na magsilbing kalakasan, Panginoon, at kagalingan ng iyong salita na aming narinig sa umagang ito, at patuloy po namin dalangin, Lord, sa mensahe na aming narinig. Nawa, O Diyos, maging malakas ang aming discerning spirit, Lord, na maramdaman, Panginoon, yung rushing winds, Lord. Hallelujah, na parang ng banal na espiritu sa aming buhay. Hayaan mo, O Diyos, na matuto kami, Panginoon, na sumunod, Lord, sa conviction ng Holy Spirit na ibinibigay mo at pinaparanas mo sa bawat isa. Wag namin ito, Panginoon, is disregard. Pagkus, Lord, nandoon ang katapatan. Kapag kami, Panginoon, ikinonvict ng banal na espiritu, kumilos ang banal na espiritu sa aming buhay, ay andoon ang buong puso na kami ay susunod, Lord, sa conviction na ibinibigay ng banal na espiritu to guide us, Lord, to strengthen us, Lord Jesus, to anoint us, to give us power, Lord. Hallelujah, hallelujah. Wag po namin i-disregard, Panginoon, ang pagkilos na ito ng banal na espiritu sa aming mga buhay. At hayaan mo, O Diyos, na maging responsible din kami, Panginoon, sa pangangalaga ng relationship namin, Lord, sa Holy Spirit. In Jesus' name, mamuhay kami, Panginoon, ng may kabanalan, may katapatan, Panginoon, na andun ang commitment everyday ni Ikaw, O Diyos, ay hinahanap, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat sa buhay ni Ate Melody na ginamit mo sa umagang ito. Patuloy ko pong dalangin sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. May your provision be upon them, Lord. Ano man ang mga pangangailangan nila, O Diyos, alam ko po, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan. Ikaw ang magbibigay, Lord, material na bagay, minimithi ng kanilang mga puso. Dalangin nila, Panginoon, hallelujah, pangangailangan sa iba't ibang aspeto ng kanilang pamumuhay, Lord, finances, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Paulunin mo po, Panginoon, ang pagpapala, O Diyos, sa buhay ng Vianya family in Jesus' mighty name. Ang pag-aaral ng kanyang mga anak, anuman, Panginoon, ang personal pa nilang pangangailangan, financial, patuloy ko pong dalangin, you will provide, Lord. You will provide abundantly, Lord. Bless them abundantly, exceedingly, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hindi mauubusan, Panginoon, ang kanilang palibigasan at kanilang tubigan in Jesus' mighty name. Ingatan mo din sila, Panginoon. Always bind them, Lord, with your love that cannot be broken. Ng kanyang mga anak, hallelujah, bibigyan mo ng special pabor sa kanilang pag-aaral. In the mighty name of Jesus. Marami pong salamat sa buhay po ni Ate Melody, O God. Alam ko po, Panginoon, lahat ng bagay na kanyang ginagawa para sa iyo at ng kanyang pamilya kailanman ay hindi mawawalan ng kabuluhan.
Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isang nag-minister, kay Ate Hannah, kay Ate Sherry, Lord. Bless them, Lord. Hallelujah. Grant mo, Panginoon, ang pinakamalalim na panalangin ng kanilang mga puso. Hallelujah. Samahan mo sila, Panginoon. Palakasin mo sila spiritually, physically, emotionally, Lord. Hallelujah. 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 At nananampalataya kami, Panginoon, na sa kanilang mga buhay, more anointing, hallelujah, more answered prayer in Jesus' mighty name. At tutugunin mo, Panginoon, ang pinakamalalim at pinakamimithi ng kanilang puso ngayong year 2026. Marami pong salamat. Even Lord, sa mga nakasama ko sa Zoom at sa Daily Dawn Watch, hallelujah, pagpalain mo ng lubos-lubos ang kanilang mga buhay. Magbulan ka, Panginoon, ng pagpapahalang pinansyal, pagpapahalang kagalingan, pagpapala, Panginoon, na kalakasan sa kanilang buhay, magandang kalusugan, Lord. Hallelujah. Mag-ulan ka, Panginoon, ng pagbigay ka, Panginoon, ng pagpapahalang kapayapaan, kapahingahan, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah sa buhay ng bawat isa. Kung mayroon man po, Panginoon, na may sakit at karamdaman, patuloy kong dalangin ng kagalingan na nagmumula sa iyo ay idaloy mo sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Alam po namin, Panginoon, o Diyos, na ibibigay mo ang anumang mga bagay na minimithi ng aming mga puso kung kami, o Diyos, ay patuloy na tapat na sumusunod sa iyo. Kaya naman patuloy kong dalangin, Lord. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, breakthrough, O Jesus, sa buhay ng bawat isa. Ang malakas na pagkilos ng banal na Espiritu, O Diyos, ay patuloy naming maranasan. Tinataas din po namin, Panginoon, ang panalangin po ni Sister Esther Valenzuela Martin. Lord, we pray for your favor, O God, na maging maayos, maging mabilis na, Panginoon, ang ang proseso ng kanyang inaayos na SS at pag-ibig na kanyang asawa, O Jesus. So hallelujah, 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 para maklaim na nila, Panginoon, na lahat ng mga benefits na naiwan ng kanyang asawa, O God. Patuloy kong dalangin, sustain mo sila, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sustain mo, bigay mo lahat ng kanilang mga pangangailangan. Alam ko po, Panginoon, na sa buhay po ni Ate Esther, Lord, patuloy na kaaliwan mo ay kanyang maranasan. Palakasin mo siya, samahan mo siya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Tuwing siya, Panginoon, ay nalulungkot, ikaw ang aaliw sa kanyang banal na espiritu. Kung siya, Panginoon, ay manghihina, ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa kanya. Kung siya, Panginoon, ay nawawalan ng pag-asa, give her hope, O God. Hallelujah. Patuloy mong laging hawakan ng kanyang mga kamay at bigyan mo siya ng sapat ng katalinuhan para mapangalagaan at mapalaki na nag-iisang kanyang mga anak in Jesus' mighty name. Ingatan mo po sila sa gawa ng kaaway, O Diyos. Hallelujah. Patuloy din po kami nagpapasalamat sa kagalingan na ibinigay mo kay Stephen, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang ubo at sipon ay patuloy mong hawain, tunawin sa kanilang mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Patuloy din po naming dalangin sa buhay po ni Ate Esther para sa kanyang anak na si Clarence, Lord. Patuloy na mangusap ang Panginoon sa kanyang buhay, Lord. Manumbalik, Lord. Hallelujah, hallelujah. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Ang panalangin, Panginoon, hallelujah, ay tunay ng isang ina, ay tunay na makapangyarihan, O Diyos. Kaya naman kiniklaim na namin, Lord, na si Clarence, Panginoon, ay magbabalik, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig sa iyo, ang pagkauhaw, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gayon din, Panginoon, sa kanyang anak na si Josiah, patuloy pong ingatan at bigyan ng kalakasan everyday, Lord. I-cover mo, Panginoon, ng iyong banal dugo ang Esther, ang Martin family, and provide mo lahat ng kanilang mga pangangailangan in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ano pa man, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa, patuloy po ako nakikiisa, O Diyos, na ngayong year 2026, hallelujah, uulan, Panginoon, ng mga gagandang testimony at mga katugunan ng panalangin sa buhay po ng bawat isa na kasama ko sa Zoom, sa FB Live, at sa Dawn Watch na ito.
In the mighty name of Jesus, pagpalain mga aming Pastor Dennis, ang aming Brother Eddie, ang JIL Worldwide, ang JIL Nasagaray, JIL ESC, CMT, leaders, workers, congregation, members, Lord, titers, Lord, in the mighty name of Jesus, pledgers and supporters, in Jesus' mighty, mighty name. Mararanasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Holy Spirit breakthrough, in the mighty name of Jesus. Maraming pong salamat, O Diyos. Maingat ko pong ibinabalik sa iyo lahat ng karangalan, kalwalatian, kadakilaan at pasasalamat sa mayamang pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.